Isang Ebola hemorrhagic fever sa mga pinakamapanganib na sakit sa buong mundo. Libo-libong katao ang nasawi mula nang madiskubre ang nasabing sakit sa Africa noong 1976. At ngayong taon, muli na namang umatake ang karamdamang dala ng Ebola virus sa mga bansa sa kanlurang Africa. Narito ang report ni Benj Bondok. Bukod sa mga natural na kalamidad, kabilang sa mga pinakakinatatakutang puwersa ng kalikasan ng iba't ibang karamdaman. Kaugnay nito, nabulabog kamakailan ng ilang bansa sa kanlurang Africa dahil sa muling paglaganap ng sakit mula sa Ebola virus, ang Ebola hemorrhagic fever. Mga hayop na katulad ng ilang lahi ng unggoy at fruit bats ang carrier ng virus na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng close contact at ng likido mula sa katawan ng mga ito gaya ng dugo. Taong 1976 na itala ang mga unang kaso ng sakit sa mga bansang Sudan at Zaire na kilala ngayon bilang Democratic Republic of Congo. Ipinangalan ng sakit sa Ebola River. Sa ilog na ito kasi malapit ang komunidad sa Yambuku, Zaire, kung saan unang naitala ang pagkalat ng karamdaman. Mula sa higit 300 tinamaan ng sakit sa naturang taon, halos 90% ng mga ito ang nasawi. Ilan sa mga sintomas ng sakit ang mataas na lagnat, pananakit ng ulo, lalamunan at kalamnan, pagsusuka, diarrhea at rashes na may kasamang paghina ng atay at bato, at pagdurugo na karaniwang maoobserbahan sa loob ng 2 hanggang 21 araw. Sa tala ng World Health Organization, may 24 na beses nang nagkaroon ng outbreak ng Ebola virus mula 1976 hanggang 2012 sa 6 na bansa sa Africa. Nitong Marso, kinumpirma ng Ministry of Health ng Guinea na mula sa Ebola virus ang misteryosong sakit na pumatay sa higit 50 tao. Kasunod nito, ipinagbawal ng pamahalaan ng pagkain ng karne ng paniki na isa sa mga carrier ng virus. Ilang araw ang nakalipas, nakarating na ang sakit sa Liberia kung saan nakumpirma na 2 mula sa 27 pasyente nito ang nasawi. At nitong Hunyo, 77 ang nasawi sa mabilis na pagkalat ng Ebola hemorrhagic fever sa Sierra Leone, dahilan upang ideklara ng gobyerno nito ang state of emergency. Maging ang mismong doktor na si Sheikh Umar Khan na nanguna sa paglaban sa Ebola virus, hindi nakaligtas sa bangis nito at binawian rin ng buhay. Sa ngayon, wala pa ring lunas para sa naturang karamdaman, ngunit sinisikap pa rin ng mga siyentista na lumikha ng bakunang pipigil sa impeksyong dulot nito. Upang maideklarang tapos na ang outbreak nito, kailangang walang maitalang bagong kaso ng Ebola virus sa loob ng 42 araw. Ang outbreak ng Ebola virus ngayong taon sa kanlurang Africa ang itinuturing na pinakamalalang pagkalat nito sa kasaysayan ng mundo, kung saan umabot na sa higit 700 ang nasawi dahil sa sakit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.